A day in a life na isang nurse na isa ding farmer at breeder. Good day mga kasaging, mga ka-breeders, mga ka-farmers, and mga future farmers. Excited na ba kayo sa ating next farm na itour? Ako ay super excited na rin dahil hindi lang isa kundi 3 ang ating farms na itutour next week. Yes po, not just 1 but 3. Kung matutuloy puhon-puhon, next week po yan natin itutour before mag-Christmas. At dahil may mga farm tours tayo ay maaga na naman akong gumigising para mag-exercise, para fit naman tayong pumunta doon sa ating pupuntahan na mga farms. And part of my exercise ay ang magpakain ng mga sisiw. Kasi itong mga sisiw natin ay nandito lang sa likod ng aming bahay. Yes po, para sa mga bago naming followers, itong mga barn houses namin ay nandito lang sa likod ng aming bahay. Hands-on talaga ang husband ko sa pagpapalaki ng mga sisiw. Tapos pag more than 1 month na, tsaka na nililipat doon sa farm. Bali, itong mga sisiw natin ngayon ay kaka 1 month lang. So, next week po ay ililipat na ito sila sa range area doon sa farm. And of course, while nagpapakain tayo ng ating mga sisiw, ay magdidiscuss tayo ng sakit ng mga sisiw. At paulit-ulit kong i-discuss ang coccidiosis or coccidiosis or most commonly known as cocci. Yan kasi ang isa sa number 1 na sakit talaga ng mga sisiw. At sayang dahil madali lang naman siyang ma-prevent at ma-control. Coccidiosis is a parasitic disease na ang sanhi ay protozoa at sinisira nito ang gastrointestinal tract ng mga manok. Ang mga senyales na natamaan na ng coccidiosis ang inyong mga sisiw ay number 1, panghihina, number 2, bumabagsak ang katawan nito, and of course, ang number 3 ay ang pagdumi ng may dugo. So, paano ito ma-prevent at ma-control? Number 1, kailangang malinis at hindi mabaho ang ating paligid. Dahil nga coccidiosis involves the gastrointestinal ng ating mga sisiw, ibig sabihin po nun, mostly ang sakit ay nakukuha kung ano ang mga na-ingest ng ating mga sisiw or kapag nakakain sila ng mga dumi. Number 2, kailangang hindi masikip ang kanilang area. Bakit? Kasi po pag masikip ang area ng ating mga sisiw, ay nasa-stress sila, thus bababa ang kanilang immune system. Pag mababa ang kanilang immune system, ay madali silang magkasakit. Number 3, keep the area warm, dry, and safe. Kaya dapat sa range area mo ay meron kang barn house na papasilungan ng inyong mga sisiw pagkahapon hanggang gabi. Number 4, good ventilation. So, kailangan open yung area. May part talaga na open ang area para labas-pasok ang hangin. And number 5, give vitamins to boost the immune system ng inyong mga sisiw. Kung maaari talaga ay everyday mo bigyan ng vitamins ang inyong mga sisiw para talaga ay maiwas sila sa sakit. At meron na rin mga supplement ngayon para sa cocci. Yang binigay namin this morning ay Ambroxetil Max yan kasi naulanan yan sila kahapon. Ayaw kasi nilang magpasilong kaagad kaya needed natin i-prevent ang respiratory disease. Bali mamayang hapon ay magbibigay tayo ng vitamins. And hindi ko na patataasin ang aking video. Sana ay may na-learn kayo at sana ay huwag kayong magsawa na manood sa aking mga videos and makinig sa aking mga konting lectures. Isa akong nurse, tao ang dinidil ko, kaya parati talaga akong tumatawag sa mga kakilala at mga friends ko na mga veterinarians pag meron akong mga tanong. Pag hindi pa ako satisfied sa mga na-research ko at saka sa mga experience namin. So again, hanggang dito na lang aking video. Laging tandaan na kapag may itinanim, may haanihin and matuto tayong mag-breeding kasi pag may maraming itlog, maraming manok, mas maraming pagkakakitaan. Please heart and share if nagustuhan nyo and follow for more. Paki-comment na rin po kung taga saan kayo para malaman natin kung saan na nakakaabot itong ating video. Thank you so much for watching and God bless everyone. Bye!